maintindihan niya ng mga kababayan natin, lalo na hindi naman sumusubaybay dyan, ngayon po ay iisa-isahin natin. Yan. Maganda yan. Hihimayin po natin ang naging kaganapan sa Senado kahapon at nung isang araw. Mula Lunes yan eh. Kasi nag-privilege speech si Senador Rodante Marcoleta. Marami siyang mga katanungan. Nag-privilege speech naman, kinabukasan, si Senador Panfilo Lacson. Yan. Bilang sagot, sana sa mga katanungan sa privilege speech ni Marcoleta. Kasi sabi naman sabi din ni Senador Ping, lagi kasi akong paksa nung kanyang pero kung aywan ko lang po ano ba sinasabi ni binabacktrack ko nga yung sinasabi ni Senator Ping na kaya daw nagalit sa kanya si Senador Marcoleta tungkol doon sa parang ano ba niya doon sa impeachment case ni VP Inday Sara? Nasabi niya na wala naman sa batas yung sinasabi na motion to dismiss. Ayun ba yun? Na parang bagaw na sopla, na black, meron sa natin termino eh. Yun nga, na wala naman sa rules yung motion to dismiss. Pero parang dating daw, yun daw ang pinag-ugatan ng sama ng loob ni Senador Marcoleta kay Senador Ping Lacson. Tanggapin na natin. Ano man ang sama ng loob ni Senador Marcoleta, halimbawa, kay Senador Lacson naman may professional o personal, ang tanong ay, yung bang mga itinatanong ni Senador Rodante Marcoleta ay may bearing ba? Ibig sabihin valid ba? Valid. Yan. Importante bang sagutin? Oo nga. Kasi ang ugat nga nito ng ating pinagtatalunan ay yung flood control anomaly. Pero in fairness, ewan ko po, kahit balikan nyo dati, si Senador Marcoleta, ewan ko sa pagkakilala sa kanya, hindi sa ugali gumamit ng mga ad hominem na sa pananalita, hindi kagaya nung ginamit ni Senadora Amy Marcos na may pasaring personal. Si Senador Marcoleta, ewan ko lang po kayo point nanonood sa atin, wala yung yung pasasaringan ka ba? Yun bang yung hindi maganda sa iyo, yun ang kanyang pupunahin. Paewan ko lang po, mukhang hindi naman ata ganun ang katangian ni Senador Marcoleta, Nelson. Hindi, pero ang ating usapan dito issue dyan Yun nga dapat natin panutangin. Ang isyong pinag-uusapan ay investigasyon sa pinakamalaking nakawan sa Pilipinas. Yun po ang issue Kasi sabi nga nila, 8 buwan na nakalipas mula nung magsona ang Pangulo, nagugat siya, sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Yun nga. Diba? Sapagkat nilustay ninyo ang pera ng taong bayan. Kaya yun din yung laman ng privilege speech ni Senador Marcoleta noong Lunes. Doon siya nagsimula, pero teka lang, Nelson, anong petsa ngayon? March, April, May, June. 4 na buwan na lang pala. Hindi, 3 buwan pala, magsusona na naman ng Pangulo. Oo nga. Diba? Sa July. So na naman. Ang sasabihin niya nun, uli. Hindi, siyempre kung doon sa pinag-ugatan ng flood control anomaly, hindi pwedeng lagpasan niya yan. Kailangan merong resulta. Kailangan may update talaga dyan. Resulta na. Yes. Ngayon. Tingnan natin. Para maging malinaw. Kasi marami lumabas na kung ano-ano mga balita, interpretasyon dyan sa nangyaring komprontasyon. Maging sa social media. Mahalata mo yung mga kung kanino nakapanig, kung paano niya inilatag, pati comments. Pati mga news channel ngayon Depende kung anong panonoorin mo, yung pabor ba, kontra ba, panig ba kay Senador Lacson o panig kay Senador Marcoleta. Ayan. Tayo naman sa palatuntunan ito, kahit kasama natin sa palatuntunan sa Senador Marcoleta, gusto natin ilatag ng parehas, Nelson. Di ba? At sa bandang huli, ang taga-subaybay natin na magsasabi, sa ganang mamamayan, sino talaga ang may puntos. Ayun nga. Diba? So, alisin natin yung siraan. Natin, patinginin lang natin, kumbaga sa tubig, ginugulo Ang tingnan lang natin, mag-focus tayo dun sa investigasyon sa flood control anomaly. Yan. Kasi yun ang yun ang problema ng bansa na kinakaharap natin ngayon. Yun yung hinahabol. Yes. Yun ang itinatanong ng mga mamamayan. Yun ang anong resulta? Tama. Yung accountability at saka transparency, Kapag nagpasok ka ng ibang topic,
Ibig sabihin, ginugulo mo yung Oo. ginugulo mo yung gusto malaman ng taong bayan, di ba? Kasi magkaroon dapat ng accountable, Oo. 'di ba? Doon sa anomalyang 'yun eh. Okay. Ang unang tinatanong ni Senador Marcoleta Jen, Oh. nasaan na ang report, di ba? Yung draft report ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga nagpakita siya ng video na sinabi ni Senador Lacson, eto na, tinatapos na namin, minamadali na namin. Oh, mahina kasi itong mga tao namin eh. Yung mga tao ko parang ganun, noong nakaraan, di ba? Disyembre pa yon, di ba? Oo, sinabihan ko na ito, ang hihina eh. Tapos ito Hindi yata, ba tapos-tapos eh. itong Pebrero ay matatapos na. Ito na, matatapos Oo. na. Kaya ngayon, dun sa privilege speech ng Monday, hinanap ngayon ito. Asa na yung report? Bakit hindi pa tapos? Ang sagot naman ni Senador Lacson, hindi, tapos na yan. Ibinigay na nga namin sa inyo ang mga kopya. Yun na nga, May soft copy na. Oho. Ayun. At maging sa opisina yan. Totoo nga niya eh. Kayo po, Senador Marcoleta, hindi pa po pumipirman dyan eh. Ayun. Sino pa ang pumirma na? Oo. Si Senador Bam Aquino. Kaisa-isahan pa lamang. Ayun. Pero hindi doon daw sa anong tawag yan, yung report na pinadala sa link, wala daw pirma si Senador Lacson. Wala pa nga daw dahil sa hihintayin pa nga daw na magpirmahan lahat. Ayun. Oo. Tsaka yun daw pala, parang, pag sinabi daw ng staff ni Senador, okay na po, nabasa na po namin. Ipapadala daw yung Pwedeng pirmahan. pwedeng pirmahan. Yung pala kopya yun. na may pirma. Okay. Ayun. So sabihin na natin, nasagot, halimbawa, di ba? Oo. Okay, nasagot. Ano pa yung mga itinanong, Jen? Ano ba sinabi doon? Nasaan yung 76 o 67 na mga contractors na binabanggit mo dun sa mga nauna mong mga pahayag? Expose at saka privilege speech din yan. Ito ba sinagot ni Senador Lacson? Ang sabi niya, hindi ko naman sinabi sa Blue Ribbon Committee ata yan eh. Blue Ribbon Committee hearing, kundi sa ibang committee yata, parang doon ba sa DBCC. Doon yata nabanggit yan at hindi part daw ng Blue Ribbon Committee. At saka ang sagot niya dito, wala naman ako listahan yan eh. Ayun, Diba? at saka yun na sinabi niya. Binulong lang sa akin, sinabi lang sa akin. Sinabi lang sa akin, kung sino man yan, hindi ko rin kilala yung mga yan. Kung sino man yung 67 ba? Contractors. Natatandaan ko, sinama niya to sa privilege speech eh. Yun nga, privilege speech. Bago yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, di ba? Yung parang baha. Yes. Underwater ba yun? Yung title? Oo. Nga, di ko mabasta ganun. Yun nga eh. Philippines Siguro, underwater. Para maging malinaw, ang gagawin natin, pag tutugma-tugmain po natin, privilege speech ni Senador Marcoleta, yung tanong, tapos ano yung naging sagot ni Senador Lacson. Para malinaw, ha? Tingnan natin. Tapos, sa bandang huli, titingnan natin ano yung mga hindi na sagot. Okay. Sige. So, ang magsisimula tayo noong Lunes. Lunes muna. Kasi yun ang pagtatagpin na natin. Sige. Yun muna sa minority report. Sige. Sige nga, tingnan natin. Tapos ng 8 buwan, natukoy na ba kung sino ang mga walang hiya? Since the first Blue Ribbon hearing last August 19, 2025, the public has watched closely, anticipating the outcome of our inquiries and investigations. The demand for transparency and accountability did not subside. It has only grown louder. Despite the increasing public clamor for transparency and accountability, we are stuck in a maze of indecision and complacency, waiting for a report that has long been overdue. Mr. President, as early as December of last year, the minority submitted its observations, findings, and recommendations based on the initial 6 public hearings of the Blue Ribbon Committee and labeled it a minority report, for lack of a better term. Okay na, boss. Ayun, yun daw Nelson, ang unang bahagi. Yun na yun? Na nabitin akong konti. Doon mo simulan sa unang tanong, mga ilang minutes ba yon?
Hindi, yun ang tinatanong, minority report. At least nasabi na, no? Asan yung minority report? Since December last year, sabi ni Senador Marcoleta. Anong sagot ni Senador Lacson? Panoorin natin. Continued the same litany in his speech yesterday, Mr. President. Let me count and rebut it once and for all. 1. On the release of the minority report, tahasang pinagmamalaki ni Senator Marcoleta ang minority report for the lack of better term, he said, na kanyang nilabas noong December 10, 2025, na siya ring naging paksa ng kanyang litanya kahapon. For his information, I wish to underscore a part of Section 22 of the Senate Rules shown on the screen, which states that, and I quote, concurring and dissenting reports may likewise be made by the members who do not sign the majority report within 72 hours from the approval of the report. Napakalinaw naman po, Mr. President. Concurring and dissenting reports may be made 72 hours after the committee report has been approved by the majority vote of all its members. Siya na nga itong gawa ng mga bagay na wala naman sa alituntunin ng Senado. Pagkatapos, ako ang pagbibintangan niya na epal. He even had the audacity to declare, and I quote his speech, a submission anchored on the same hearings, 3 of which he actually presided, the same resource persons, and the same affidavits. Masasabi ba niyang pangbasura lang din ang lahat ng yun? At this point, Senator Marcoleta must know that rhetorical fallacies do not amuse me, Mr. President. If the release of this so-called minority report and its contents did not amount to a direct affront to the chairman and to the committee as a collegial body, then I'm not sure what is. May I also emphasize, Mr. President, that this same report brazenly stated that, and I quote, the BRC, Blue Ribbon Committee, cannot and should no longer compete with the National Prosecution Services and eventually the judiciary in finally disposing of these cases, unquote. Clearly implying that the committee must conclude its proceedings. Mr. President, sino ba siya para pangunahan ang chairman at ang mayorya na miyembro ng committee? Wala sa lugar, wala sa hulog. Saganang akin lang din naman, kagulat-gulat po ba ang naging reaksyon ng representasyon na ito na walang lugar ang ulat na yan kundi sa basurahan? Kayo na ang humusga, Mr. President. Number 2. Ayun, nasan? Yun naman ang sagot niya ukol dun sa minority report ni Senator Ping. Ayun nga. Pero ang gusto kasi malaman sana ni Senador Marcoleta, 8 buwan na nakalipas. Ano nangyari? Bakit hanggang ngayon ay wala pa? Ay, di ba? Sabi nga niya, meron naman eh. Di ba? Nasa inyo na nga yung soft copy. Hindi nyo na siguro binabasa. Di ba yun ang sabi niya? Sabi nga niya, nabasa mo na ba yung pinadala namin? 400 pages yun eh. Paano namin ipiprint yun? Kailangan basahin nyo na muna, tapos ipapadala namin sa inyo. 400 pages niya, tapos 20 tayo. Oo, hindi pwedeng i-print natin yan, tapos isa-isa ipapadala, dahil tatagal. Di ba? Baka hanggang ngayon may punto naman si Senator Lacson dun eh. Oo nga. Okay yung sagot na yun. Oo, para sa akin. Kasi ginawa niya ng paraan, ang kulang lang siguro, pagpapaliwanag dun sa mga pinagbigyan nila. Parang binigay sa iyo, Jen. Ayan ang mga listahan. Bahala ka na dyan. Hindi mo naman pwede liwanag kung paano. Niwala nga raw, covering letter. Yun. Ano ba yan? Yun ang problema. Ano ba yung nakalagay dyan? Bakit wala? Diba? Dapat may paliwanag doon na dapat this is a soft copy of the draft minority report. Hindi, majority report. Majority na tama. Draft majority report. Please read in full. Blue Ribbon Committee. And then mention any comment, whatever. And if you're decided to sign, let us know. So we will give you the page for your signature. Walang ganun eh, no?
Mahirap nga naman yung walang paliwanag Yun dyan. naman ang punto ni Senador Marcoleta. Paano niya namin titignan ito? Ano ba ito? At Ganito ba ang trato ninyo sa mga miyembro ng komite? May punto naman siya doon. So, Yun naman, parang may punto. Ang ibig sabihin, hindi ho nagkakaintindihan, wala communication ng maayos. Kasi importante po yan eh. Ibinigay mo yung draft, soft copy, dapat may kasamang paliwanag kung paano dapat tingnan yon, di ba? Okay, Para malinaw na malinaw. Next. Ayun namang sa 67 na contractors na hinahanap sa kanya. Bakit binanggit mo yung 67 na congressman contractors, pero pagdating sa Blue Ribbon Committee hearing, Wala kang pinatawag kahit isa. At kung sino man yung mga 67 contractors na yan. ni isang pangalan, wala lumutang eh. Sige nga, anong sagot ni Senador Lacson doon? Ay, yun. Wala pa. Wala pa raw. Hinihintay pa. Dapirin pa. Medyo... Ano kayo meron dyan? Yung Lagyan video. nyo na lang kung ano yung mga meron pa Ayun para na. hindi na tayo humaba. Sige. Ano-ano yung mga video available natin dyan? Yan. Para... Kasi kung mga pasok pa natin. kami, wala ditong Oo. Tapos na ito eh. BRC draft resolution. Ayun, sinabi na Senador Lacson kanina. Yung partial committee report yan eh. Sabi niya, talagang basura yan. Masisisi niyo ba ako kung sabihin ko ito'y sa basura ang direksyon nito? Sabi niya naman ni Senador Marcoleta dyan, hindi mo naman binasa yung, paano mo sasabihin? Alam mo ba, na dyan sa minority report, nandyan yung investigasyon mo. Ibig sabihin, sarili mo, binasura mo. Parang gano'n, di ba? Yun naman ang punto niyan. Tama. Nga, no? Ano pa? Ano pang atin dyan? Sige, i-play mo. Banatan mo. Yes, Mr. President. I mentioned it in my privilege speech. Binigyan po natin ng tikitig isang kopya na may watermark ng kanilang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak yung nauna ng ni-route na committee report. So naisip namin, para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tikitig isang kopya. Hindi po talaga pipirmahan yun kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ang kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede ikalat yun nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro. Dahil yon para lang mapabilis kasi 400 pages po, alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee, isang taon po baka hindi pa tapos mabasa. So gumawa kami ng nag-devise po kami ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirma. Katunayan kahapon po si Senator Bam Aquino. Binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin namin iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor, ma-defend ko, at makapag forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya may ipakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC na kung saan
si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na mayroong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin, di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung itetestify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng itetestify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. Mr. President. No, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage, baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat dun sa transcript tungkol nga po dun sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh? Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. At hindi mo pinatawag. Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, kung nasa transcript, di sana pinatawag ko. Baligtad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30 Nara Street sa South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun. Pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po ipinakita ninyo. And dami po sana ang pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa eh. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli, ang sabi po ninyo sa magitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng inter-parliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President,
Hindi ko po igagalang interparliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya? Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostilled sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon eh. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman, nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayaw ko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po nyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee? Because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? With due respect. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at ni-remind pa nga ako noong mga nakarang araw na March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo ang pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatayang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29 dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts
sa opisina ng United Nations General, as UN Secretary General, at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, I don't know Administrative Order number 29. Oh, hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo sinasabi na interesado Kasi, sa sinasabi ko. no, Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung nanggagaling President, sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay, The debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Ayun. Nag-suspend. At nung pagbalik niya kahapon, Nelson, ay binalikan kung ipatatawag ba talaga ang 12 dating sundalo. Oh, ano nangyari? Yes, ipatatawag. Pero kung kailan, hindi alam kung kailan. Ayan ang akala mo, Jen. Ba't may petsa na ba? Kung kailan ipatatawag? Ito, Ba? matapos ang mainit na debate kahapon sa plenaryo, Oo. sinabi ni Senador Panfilo Lacson na wala siyang planong ipatawag sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang 18 ex-soldier. Teka. Ang kahapon, hindi siya nagsalita, pero ang nagsalita yung majority floor leader na kino-quote ang sinabi daw ng Senador Lacson na sabi, yes. Naku po. Nag-yes daw Yan ang akala ninyo. Ang sabi niya, hindi ka paniwala ang pahayag ng mga sundalo na yan. Baka dati na sinabi yan, baka walang bago ba yan? Bago ito, bakit ko ipatatawag ang mga sundalo? Kung maaari itong mag-udyok ng kaguluhan na posibleng magsangkot sa Armed Forces of the Philippines. Ba? Ano yan? May batayan ba? Hula? May slot ito? Ayun pala, may boses. Sige. Sabi So, ko paano sa'yo, bumawi? Teka lang, bumawi ba? Hindi mo natin narinig eh. Hindi, yun nga kahapon, pinapahagi ko, Ano sabi? ang sumagot ay si Majority Leader Mig Subiri. Ano sabi ni Megs? Ang sagot daw ni Senador Ping Lacson, yes. Ipapatawag. Tinatanong siya, ano, ayaw mo na ba? Sabi niya, yes. Hindi sila nagkaintindihan. Ayaw na sinabi niya, yung yes, ayaw na niyang magsalita. Ikaw na magsalita. Yes, ikaw na magsalita. Ay, hindi yung sinasagot yung papatawag o hindi. Ito, pakinggan mo yung sabi. Sige nga. Nasa lugar ko, tatawag pa rin kayo ng hearing. Alam nyo yung motibo. Gusto nyo ba magkagulo yung bansa? I'm not for BBM, but I'm for a peaceful country na dapat in-enjoy natin, hindi yung destabilize, magulo, at maaaring pati yung armed forces makihalo. Gusto nyo ba maulit yung ganong situation? Of course not. Naghahanap siya na masisisi eh. Ako yung paborito niyang sinisisi eh. For all his miseries. Tapos sabihin mong i-give up yung KIG, tapos sabihin mo, in-splice ko. May kailangan ba i-splice doon? Bakit kayo ang favorite niyang sisihin, sir? Ha? Ba't kaya kayo ang favorite niyang sisihin? Eh, siguro mas pogi ako sa kanya. Yun. Mas pogi. Pero alam mo, Jen, ito makikita mo, ang sagot niya laging ito ang pinag-uusapan na investigasyon sa 18 sundalo, di ba? Oo. KIG pa rin ang KIG. Lagi lumiliko di ba? Kasi feeling niya, parang
may malaking pagkakamali si Senador Marcoleta sa KIG. Naku po. Feeling nila, lalo yung mga kababayan natin na may ayaw o disgusto si Senador Marcoleta, akala nila ay isang napakalaking pagkakamali ni Senador Marcoleta yung statement na yun eh. Yung i-give up na lang daw ang KIG. Alam mo, Kaya sabihin doon sila lagi pumupunta na saan eh. Nasabihin natin nagkamali. O, sige. O, ayun na. O, tapos na. O, ano? Iimbestigahan mo ba yung mga sundalo? Ganun pa rin, balik pa rin sa tanong eh. Kasi kapag inililipat mo sa KIG, hindi nasasagot. Bakit ayaw mong ipatawag yung mga dating sundalo? Ang sagot niya, ayaw kong magkagulo dahil ma-involve ang mga sundalo. Eto naman, ikaw ba'y nakatitiyak na kapag hindi mo ipinatawag at sinarahan mo ang investigasyon, hindi tayo magkakagulo? Ba, parang kumukulong ano yan. Yung sikmura mo, di ba, yung kumukulong bulkan, Nelson? Yung kumukulong bulkan, pagka hindi mo na, may effusive eruption, may ano class, baka sumabog yan. Yung bang mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan sa mga ninakaw na mga buwis na kanilang ibinayad, pawis, dugo nila. Pero, tumagilid na, sabi nga, tumagilid ang kabangyaman. Nawala eh. Ikaw ba hindi nag-iisip na hindi tayo magkakagulo kapag hindi mo tinapos yung investigasyon? Pinutol mo yung kwento eh. Hindi, tsaka kahapon na pagkasunduan na kung halimbawa man, na nagsisinungaling, isa man sa 18, at para bagang nag-aano na ng kaguluhan, pwede ipakontempt. Pwede nilang, huwag mo ituloy yan, ikaw ay nag-audio ka ng kaguluhan sa bansa. Bilang mga senador, at bilang mga honorableng tao, Nelson, nasa kapangyarihan nila yun. Bakit ko ipatatawag, sabi niya, ang mga sundalo, kung maaari itong mag-udyok ng kaguluhan? Hindi, huwag tayong pumayag dyan. Sinisisi mo ako kasi mas pogi ako eh. Hindi, ikaw talagang sinisisi. Ikaw ang napagbubuntungan kasi ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pwede ba balikan natin yung kahapon? Direct yung last part na lang. Iparinig ko kasi ang linaw ng tanong. Meron ba makukuha ba natin yon? Yung ipatatawag, tinatanong talaga, ipatatawag ba talaga? Hindi. May para bagang may pagtutol pa nga si Senate President Soto doon eh. May patatawag, di ba? Dahil sa may mga kaso may mga kaso daw, na sinampa. Ay, paririnig ba natin yan? Pero ito, Jen, ito ay mismo si Lacson na may sabi, ha? So, hindi pala? Hindi. Kasi yun nga kahapon eh. At kung saka, babalikan natin... Maring kahapon, pwede. Baka pag uwi niya, may kumausap, di ba? Hindi, parang kanina umaga. Kasi parang kanina, kailan lang ba yun? Hindi, kahapon ata yun, ambush interview pagkatapos ng hearing. Kailan ba ito? Parang kahapon pa Kasi yung... nakalagay dito, matapos sa mainit na debate kahapon, sinabi ni... Mukhang kahapon ito. Kahapon lang yan, parang ambush interview pagkatapos ng ano yan eh. Naglalakad sila sa plenaryo eh. Ibig sabihin, mas malinaw na talagang hindi sa papayag. Kasi kahapon pa ito. Hindi ba? Then tsaka pag narinig mo kasi si SP Soto, talagang kung siya tatanungin, personally, ayaw niya ipatawag ang 18 dating sundalo eh. Oo, lahat naman sila ayaw eh. Ganun Alam ba? mo kung bakit? Bakit? Nabanggit yung pangalan. Nabanggit Erwin Tulfo, nabanggit Tito Soto, bakit ka nga namang papayag, di ba? Papayag ka ba na mabugbog sa sarili mong boxing ring, di ba? Hindi, pero ako naman naniniwala, Nelson, sabi ko nga sa'yo, may kapangyarihan sila kung sa tingin nila, yung 18 na yon ay magsasalita ng hindi tama. Ang problema, Jen, kung hindi magsasalita ng tama, paano kung magsalita ng tama at nakita napakatibay ng ebidensya, paano mo ngayon sasabihin, contempt yan? Di lalong, hindi ba? Lalo na silang mapapahama. Ba? Kasi mahalata mo naman kung pinag-iinitan lang o hindi, di ba? Sumakit ang ulo ko? Wala. Akala ko pa naman, tuloy na kayo, buo na sa isipan ko. Yun ang akala ninyo. Nagpabili na ako ng maraming chuchurya. Walang schedule. Bagamat kahapon, Nelson, hindi nasabi kung kailan ang totoo nga, hanggang ngayon, wala namang susunod na Blue Ribbon Committee hearing, wala nang schedule eh. Wala nga schedule, meron na nga report. Ibig sabihin ng report, tapos na. Uwian na, magsi-uwi na kayo. Ano pa lang daw yun? Drop pa lang, drop. Drop nga. Pero yan, drop, wala nang kasunod yan. Ice drop na, ice drop. Pirmahan nyo na yan. Teka naman, ba't naman ganon? Teka, parang may mali. Wala na. Hanggang dyan lang po ang kwento. Hindi, parang may mali. Adrian Bersamin, hindi ipapatawag yan. Kasi nabalita pa nga kahapon, parang kanina umaga, baka na ipatawag yung Adrian Bersamin, dati Executive Secretary Lucas Bersamin. Jojo Cadiz. Wala, hindi na yan.
Hanggang dyan na lang po tayo, mga kababayan. Kasi, magkakagulo po eh. Magkakagulo kapag ka pinatawag natin yan. Bakit magkakagulo? Bakit Kasi na? malalaman natin kung sino mastermind. Di ba? Ako naman, hindi kasi Nelson, pasensya na sa ating mga kababayan. Una, mga master, wala namang opisyal dito, master sergeant. Ito ba yung mga ranggo maliliit na ito? Magbubunsod ba ng sa tingin nyo, makakapag ano ito ng mga opisyales, mga general, kung sino-sino? Hindi ako naniniwala na gano'n, Nelson. Di ba? Wala pang nag-lead ng isang kaguluhan sa bansa ng isang master sergeant, technical sergeant, cabo, sargento. Wala, hindi ako. Ipatawag yan. Ipatawag yan. Ayoko, hindi ako papayag. Ipatawag mo na. Ang problema, Oo. siya po kasi talaga, di ba tinanong na natin ito? Oo. Meron bang ibang committee na pwedeng magpatawag sa 11? Hindi, ako suggest, ganito. Ipatawag yung 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee. At magkaroon siguro ng tanungan, caucus. Nason? Yung 20, o kayo ay merong ganito ha, o may ganito. Payag ba kayo na ipatawag natin ang 12 dating sundalo? O 20 tayo, magbotohan tayo. At least doon malalaman natin sino ang bumoto ng oo tsaka hindi bumoto ng hindi. Di ba? Kasi collegial body yung Blue Ribbon Committee, hindi naman ang magpapasya lang yung chairman nga, Nelson eh. Ewan ko kung gagawin nila yan. Kasi sabi naman sa panig naman ng mga sundalo, willing sila pumunta eh. Di ba? Anytime daw ipatawag sila. Yun nga. Oh. Ako. Pinakamabuti mag-celebrate na lang tayo ng Women's Month. Ay, nako. Bilang Minit pa ulo mo. kumati bato ko eh. Bumawi pa lang. Ngayon ko lang nalaman yan ha. Naghahanda na talaga ako. Na manonood tayo. Alam mo. Ukol doon sa 18 dating sundalo eh. Mahirap kasi magsalita dyan eh. Sige. Ito tayo.